Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at gayon na rin sa SEA Games. Guam na-shock sa lakas ng Gilas Pilipinas ngunit babawi sa kanilang pangalawang paghaharap sa baluarte ng Pilipinas, samantalang si Justin Brownlee tuluyan ang hindi makakapaglaro sa SEA Games. Bakit kaya? Ngunit bago tayo magpatuloy, ipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Kumpirmado na nga kay POC Chairman Sir Abraham Bambol Tolentino na kinumpirma na rin ng organizer ng Thailand sa basketball na hindi na nga pinapayagang maglaro itong si Justin Brownlee sa paparating na SEA Games sa Gilas Pilipinas, at ay na rin ngayon sa naging report ng Spin.ph. Ang sabi nga dito sa report, si Justin Brownlee ay out na nga sa SEA Games, samantalang si Malonzo at si Gio Chu ang magsisilbing replacement, at ang isang naturalized player na si Ange Kwame ay pinayagan namang maglaro sa 3x3 team. At bukod pa nga sa pag-alis nila kay Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas sa SEA Games, isa pa nga sa pinoproblema ni Sir Abraham Tolentino yung malinaw sana na lineup o yung patakaran sa lineup, dahil lang sabi niya nga gabi-gabi na kami nagmi-meeting ng SEA Games Federation, halos inaaway ko na. Sabi ko, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa pina-final yung listahan ng basketball? At eto nga, ang organizers ng SEA Games sa basketball ay mukhang wala talagang planong makipag-ugnayan sa Pilipinas, at ay na rin yan sa report ng Spin.ph. Ang sabi nga dito sa report, si Sir Bambol Tolentino hindi na nga natutuwa sa nangyayari sa SEA Games at mukhang piniflip-flopping na lang ng Thailand organizers ang patakaran, dahil wala ngang malinaw na ano ba talaga ang rules pagdating sa eligibility sa basketball. At dahil nga sa nangyayari, tila ba'y pinoprotektahan na ng organizers ng Thailand sa basketball ang kanilang men's basketball na makakuha ng gintong medalya. Kung tutuusin, kung malakas talaga ang lineup ng Thailand, bakit ba sila matatakot sa mga karatig bansa sa Southeast Asia kagaya na lamang ng Pilipinas? Kung malakas sila, dapat pa nga ay ma-challenge sila na talunin ng Gilas Pilipinas sa gold medal match, hindi yung parang lumalabas na protektado sila ng kanilang organizers at mukhang sinisigurado nila na sila talaga ang makakakuha ng gintong medalya. Samantalang sa ibang balita naman, aminado naman ang Guam men's basketball na hindi nga yung resulta ng pagkatalo sa Gilas ang kanilang inaasahan na makuha. Ngunit nangako naman sila na babawi sila sa magiging rematch nila sa Gilas Pilipinas, at ay na rin nga yan sa naging post nila sa social media. Ang sabi nga dito, Guam proud, at hindi nga daw nila inaasahan yung naging resulta ng laban, ngunit looking forward daw sila na bumawi sa December 1 sa rematch sa Gilas Pilipinas, at nagpasalamat sila sa mga sumuporta sa naging laban. Ngunit kung atin ngang babalikan ang naging post nila noong 2024, April 6, ang sabi nga dito ng Guam Basketball, since 2018, Team Guam is 7-0 against Southeast Asian teams. When will they finally get a chance to face the powerhouse squad from the Philippines? So lumalabas na pinapangarap talaga ng Guam na makaharap ang Pilipinas, at ayan nga, nagkatotoo at tinalo sila sa kanilang baluarte. Ngunit ang totoong laban para sa Gilas Pilipinas ay nagsisimula pa lang, at aminin natin na warm up lang ang nangyayaring laban nila sa Guam, dahil ang totoong laban ay mangyayari sa February at gayon na rin sa March, kung saan makakaharap ang Australia at gayon na rin itong New Zealand. At kanina nga ay nagkaharap na ang New Zealand at gayon na rin itong Australia, at masasabi nating naging dikit ang kanilang naging bakbakan, ngunit bandang huli ay nanaig pa rin ang lakas ng Australia sa final score na 79-84. Hindi talaga kinaya ng New Zealand ang lakas ng Australia, kaya naman kailangan nating paghandaan ang dalawang kupunan na yan, dahil dyan palang magsisimula ang totoong laban.
Samantalang nagkaharap na rin ang kupunan ng Japan at gayon na rin ng Chinese Taipei at nagkaroon nga ng home court advantage ang Japan dahil sa Japan ginanap ang laban at dito nga makikita natin na dinurog at tinambakan lamang ng Japan ang Chinese Taipei sa final score na 90-64.